Magandang hapon, Miss. Magsisimula po ba ako sa panalangin? Oh, please, Rogelia. Sige. Okay. Sige na po. Sige. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na iyong binigay sa amin, sa panibagong buhay, na iyong bagong buhay, sa biyaya na amin tanggap ngayon at sa proteksyon. Kami po humingi ng pasensya sa aming mga nagawang kasalanan dahil tao kami na iyong ginawa at alam po namin na ito po'y masama, pero at humihingi po kami ng dispensya doon. At sana po iyo kaming biyayaan ng panalangin pa rin kahit sa aming mga nagawang kasalanan, at inyo rin kaming you protect us from the danger that sa mga panganib na haharapin namin sa aming buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, sige. Maaari na mag-umpisa. Salamat. So, magandang hapon. Nakita na niyo ako share screen, guys? Oo, nakikita na. So, magandang... Sige. So, magandang hapon sa lahat. Ako pala si Janalyn Campo at aking iuulat ay ang mga proseso o mga hakbang sa pagbasa. So, ang pagbasa ay ang sinasabing pagbibigay kahulugan o sariling interpretasyon sa mga nakalimbag o sa mga nakatitik na simbolo ng isang kaisipan, ideya o saloobin upang higit na maging epektibo ang pagbasa. Nangangailangan ito ng wastong pagkasunod-sunod ng mga hakbang sa paggamit ng inahasahang bunga. So, ito ay tinatawag na ideya na proseso o mga hakbang sa pagbasa. So, bago natin simulan ang aking pagtalakay, sino ang nakakaalam kung sino ang nasa larawan? Maaari niyong i-unmute ang iyong mga mikropono? Tumawag na lang, Claire, please. J-Ross, alam mo ba kung sino ang nasa larawan? Wala akong idea kung sino yan. France. Ito ay may kaugnayan kung sino ang nasa larawan. Meron itong kaugnay sa aking tatalakayin. Si Neil Armstrong. Hindi. So, isa pa. Rogelia. Po. Rod? Alam mo ba kung sino ang nasa larawan? Hindi siya familiar sa akin eh. Hindi ko alam. So, hindi siya familiar. Sige, ako na lang. Sige, sinong may alam? Last. Kung wala, sige, ako na lang. So, ang nasa larawan ay si Dr. William S. Gray. So, siya ay isang Amerikanong edukador na tagapagtangkilik ng literasiya o kaalaman sa kakayahan sa pagbasa at pagsulat. Tinagurian siyang ama ng pagbasa sapagkat sa angking kahusayan sa pag-aanalisa ng mga bagay-bagay at dahil na rin sa kahusayan sa gramatika. So ayon kay William S. Gray, ang kinilalang ama ng pagbasa, meron daw 4 na proseso ng pagbasa. Ito ay ang perception, comprehension, reaction, at assimilasyon o integrasyon. So, ang unang hakbang o proseso ng pagbasa ay ang perception o pagkilala sa mga nakalimbag na simbolo. So, ang comprehension ay pag-unawa sa nakaisipang nakapaloob na kalimbag na simbolo. So, ito ang nangangahulugan na ito ay ang pagkilos o kakayahan sa pag-unawa ng isang bagay. So, ang prosesong ito ay
So ito ang pagkilala at pagtukoy sa pagkaroon ng kamalayan na isang bagay sa mga nakalimbag na simbolo at kakayahan sa pagbigkas ng mga tunog. So ito yung pananaw ukol sa isang partikular na tekstong iyong nabasa. So nabibigyan mo ng kahulugan ang iyong binasa. So ang pangalawa ay ang comprehension. So ito, pag-unawa sa kaisipang nakapaloob o nakapalimbag na simbolo. So ito ang nangangahulugan na ito ay pagkilos o kakayahan sa pag-unawa ng isang bagay. Ang prosesong ito ay naganap sa isipan. So, sino ang makakapag-differentiate kung ano ang comprehension at ang perception? So, maaari ko bang tawagin si Lacarion? So, di na. Unsa ganito? maaari mo bang i-differentiate kung ano ang perception at comprehension? Ang comprehension kay ito ay pag-unawa mo or kanang nanggaling ito sa tekstong iyong binasa or kanang mga paragraphs, then sa perceptions kay sa kanang mga signs and symbols at mga pictures, ano ba? Tama ang iyong sinabi. So ngayon, pupunta naman tayo sa pangatlong proseso o hakbang sa pagbasa. Ito ang reaksyon o paghatol ng kawastuhan o kahusayan at halaga ng tekstong binasa. So, sa prosesong ito, hinahatulan ng pinapasyahan ang kawastuhan, kahusayan at pagpapahalaga ng isang tekstong binasa. So, alam naman natin, di ba, kapag tayo ay bumabasa, naamadyo na to guys, ang reaksyon. Nadyo ta ika-react nga. Hala, ay nga to, dayto, nga ni, day ni. Di ba no? Sakto ka dili. Tama. Tama. Tama Then, ka. ayon kina Aban at Cruz, may dalawang paraan sa pagsasagawa ng reaksyon. Ito ay ang intelektual at ang emosyon. So, ang intelektual ay ito ay pagpapasya sa kawastuhan sa lohika ng binasa. At ang pangalawa naman ay ang emosyon. Ito ang higit na paghanga sa estilo na nilalaman ng reaksyon. So, at ang pang-apat naman na hakbang ay ang asimilasyon o ang integrasyon. So, sa binasang teksto sa mga karanasan ng mambabasa. Ito ay ang kaalaman ng antas ng makatotohanang komunikasyon na nabibigay ng pag-unlad na kakayahang makipagkomunikasyon ang mga bagong karanasan sa tunay na buhay. So sa hakbang na ito naman ay isinasama at inuugnay ng kaalamang nabasa sa mga dati ng kaalaman at karanasan. So, nasabi nito ni Angeline sa kanyang talakayan na kung may if na kay nabasa di ba kay kung nailain nga info niya mabasa na pud kag lain kay murag ma-connect nimo ang info nimo sa una at info nimo nga bag-o nimo nang basa. So mo na siya, it's assimilation o integrasyon. So sa isang komplikado o mas alimut na proseso ang pagbasa sapagkat maraming kasanayan ang nalilinang at kailangang malinang dito upang maging epektibo ang pagbabasa. Isa kang mahusay at epektibong mambabasa kung natutukoy mo ang layunin ng iyong binabasa, nagagamit ang mga estratehiya at teknik sa pagbasa. So nakabubuo ng hinuha o hula sa susunod na pangyayari at inuugnay ang dating kaalaman at karanasan upang manawaan at ang kahulugan ng binabasang teksto. So yun lamang po at maraming salamat. Okay, so maraming salamat sa iyo. Maaring mamaya bigay mo sa akin, Jenaline, ang tinawag mo yung grado nila. 90 ang highest, lowest is 85, please. Okay, thank you. Okay. Continue, please.
Makita ra. Man. Kita ra. Makita ra. Tara. Ayasan ito. So ngayon, tayo ay tutungo sa mga estratehiya sa aktibong pagbasa. So, iminungkahi ni na Alphabet et al. 2000 ang mga sumusunod na espesipikong estratehiya sa pagbasa. Bagamat gamitin ang mga ito sa pagbasa ng mga naratibong seleksyon o mayakdang literary, magagamit pa rin ang mga ito sa pagbabasa ng ibang uri ng seleksyon. Kailangan lang na mamonitor ng occasional kung gaano nakakatulong ang bawat estratehiya sa pagbabasa ng sa gayon ay maaari itong mamodify ayon sa pangangailangan ng isang mambabasa. So, ang una ay predicting or ang paghula. So, paghihinuha sa maaring mangyari at kung paano magtapos ang tekstong babasahin at inaalam din nito. So, subukan mong hulaan o hinuhain kung ano ang mangyayari at kung paano magtapos ang seleksyon matapos ay alamin kung gaano ka-accurate ang iyong mga hula at hinuha. So, So, bubuo ka ng sarili mong hula sa mga susunod na pangyayari sa teksto. Ito ay maaaring pumasok lamang bigla sa iyong isipan, bunga ng pamilyar sa iyo ang naunang pangyayari, o di kaya ay bunga ng malikhain mong isipan. So, example ka na magbasa tag Wattpad, no? Kanang first na tong basa pa sa first paragraph kay baka predict na ta ay nanatay kuan sa sulod ay nanatay mga kuan sa tong utok basod sa tong utok unsay sunod nga mahitabo, di ba? Kanang nay uban makaana ta ay mamatay ang babae ay di sila magadayon. Ay nagadi. So sunod ang pangalawa ay ang visualizing. So binubuhay sa imahinasyon. Buhayin sa iyong imahinasyon ang mga karakter, pangyayari at tagpuan upang maunawaan kung ano ang nangyayari. Kung ang akda ay depiction, pagtuunan ng mga imahe na nabuo sa iyong isipan habang nagbabasa. So, imong i-picture out sa iyong isipan ang pangyayari sa teksto. Imagine mo din, meron kang pagkakataon na iyong sarili ay iyong ginagamit bilang isa sa mga karakter sa nabasang teksto. Lalong-lalo na kapag gusto mo ang pangyayaring iyon, di ba, mag-imagine ta nga sa kanang event, kay kita ang gadaan na, then, muna ma-feel sad na nato ang kanang ang damdamin nga na pahiwatig sa author, murag ma-feel pod nato kay kanang gi-assume na to nga kita to ang naa didto nga panghitabo, kitay karakter ato ba, kitay ni ganap ato nga scene. Tala. So, connecting. Inuugnay ang binabasa sa sarili at pinag-iisipan. Mag-iisip ng mga pagkakatulad ng mga description sa selection sa iyong mga sariling karanasan maging sa iyong mga narinig o nabasa. So, if kanang inuugnay ang mga binabasa sa sariling at pinag-iisipan, if konektado ta sa sa atong gibasa, mas ma-interesting bitaw ta sa mas ma-interesado ta kanang samot na nga kanang atong mga sariling karanasan o sa atong mga nabasa or kanang nabasa o atong nadunggan. So if usa kanang mas nindot siya nga konektado ang sa teksto nga atong gibasa kay baka nang mas lalong maintindihan o mapapalapit sa binasa. Sunod book. Questioning. Pagtatanong habang nagbabasa at paghahanap ng mga dahilan habang nagbabasa. Magtatanong habang nagbabasa, ang paghahanap ng mga dahilan ay habang nagbabasa ay makatulong upang lalong mapalapit sa binasa. So kapag may hindi maintindihan sa binasa, mas mabuting magtanong upang mas lalong maintindihan ang binasa. So, mga halimbawa nito kay ano, kailan, paano, bakit, saan. So, if kanang mas importante nga makahanap tayo ng mga dahilan sa mga tanong para upang mas lalong mapapalapit sa binasa.
Then, Ay, Miss, excuse Ma'am. me. Oh, bakit? Ako ano yung report, ma'am? Flu. Ha? Oo. Sana. Ni-report ni Bontia si ang Ito. Kaning connecting o reporting. anong mangyayari Questioning, niyan? ma'am. Ma'am, questioning. Ano mangyayari? Ay, ikaw lang po di mo, Rog. I-present. Ay, ako Kanang, naman si pero Claire. le, Questioning. Ano ang usapan niyo ba? Claire. Tara. Po, Clara, Miss, Clara. kasi po, nandiyan na po sa GC namin na yung Ano? Rog, si Rog pa una na ko book. Rog. oo po, Miss. Ako po, Nalilito ako yung- kayong nag-uusap. Anong... Ipadayon lang na kay same ra man og topic. Connected ra tanan. Ipadayon ra. Rog, ako na layo na. Bali, merong bahagi dyan na magkaparehas. So, huwag kayong malito kung sakaling sabihin niyo may kaparehas, then iba naman yung inyong iuulat. Opo. sige po, sige po, ginamit. Yan sa'yo na niya, Claire. Rog, kayo na? Sige, ako naman. Sige, Day. Proceed, please. Thank you. So, di ba sa'yo estratehiya, kanina iba yung kanila? Sige po, Miss, pasensya. Sige. At sunod naman yung mga strategiya sa aktibong pagbasa. So, ang pangatlo ay ang connecting. Okay. Tatawag ako sa mga tao rito kung sa inyo bakit ang connecting ay masasabi natin na napaparty siya sa estratehiya ng ating pagbasa. Pwede ko bang tawagin si Jayen? Jayen? Yes, Raj. Ano nga yung tanong mo, Raj? Ma'am? Tanong mo. Bakit ko Yes, masasabi so, ang connecting ay? Ang tanong ko ay, para sa iyo, bakit ang connecting ay pwede natin gamitin bilang isang strategiya ng pagbasa? Okay. So, ginagamit natin ang connecting bilang estratehiya sa pagbasa sapagkat sa pamamagitan ng, di ba, nagbasa tayo, i-connect na to. Mura na siya way of pagbasa na kay mas dali na to siya nga masabtan ang ato ang nibasa in a way nga gi-connect na to siya. At tama ang iyong sagot. So, ang connecting o sa Tagalog ay iugnay. Iugnay ang binabasa sa iyong sarili. Mag-isip ng mga pagkakatulad ng mga description sa seleksyon sa iyong mga sariling karanasan, maging sa iyong mga narinig o nabasa. Bibigay ako ng halimbawa. So, familiar ba tayo dito sa app na ito? Familiar ba tayo dito? So, Ayo, ma'am. Tayo, diba? So, para sa okay. Sino ba rito nagbabasa ng Wattpad? So, ito po ay isang Wattpad, diba? So, I think, para sa akin, marami naman siguro nagbabasa ng Wattpad at kilala na rin ito kung ano ito, diba? Ang Wattpad. So, magbibigay ako ng halimbawa sa
connecting na ito. Katulad ng isang storya na, na binasa ko na sa Wattpad ito galing, na kung saan ito ay ganito. Inithala ito ni For Yumenkit. Diyan pa, iyan ang pag-pronounce sa kaniyang pangalan. So, ika-connect ko may may sitwasyon doon sa libro na kung saan ang babae narito ay parang siya yung isang klase ng tao na kung saan ay masasabi mo na andyan siya palagi nandiyan siya palagi para sa iyo bilang isang kaibigan, pero kapag siya na yung nangangailangan ay parang ayaw niyang may taong gustong tumulong sa kanya. Parang minsan na-relate ko yun sa sarili ko na kung saan na may ganitong sitwasyon rin ako. Yan ang masabi ko ng halimbawa ng connecting. Ang pangalawa naman ay ang questioning. Pwede ko bang tawagin dyan si Franz? Franz. Yeah. Franz? Yes. Para sa iyo, bakit ang questioning ay pwede natin gamitin isang strategiya sa isang mabisang pagbasa? Kasi pag nagtatanong ka nang marami kang malalaman. According to Socratic, Socratic method, yung tinatanong mo hanggang makuha mo yung ano ang sagot, ano yung tamang sagot. So kaya mahalaga ang question. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyong sagot. Tama ang sagot ni Franz. Ang questioning minsan, o sa Tagalog, ay magtanong habang nagbabasa. Kasi minsan kapag nagbabasa tayo, may marami tayong katanungan, nagiging curious tayo kung ano kaya ang magiging susunod na pangyayari sa storya. Ito ay ang paghahanap ng mga dahilan habang nagbabasa ay makatulong upang lalong mapalapit sa binabasa dahil sa persa ng kuryosidad natin ay mas lalo tayong nalimok na magbasa, na tapusin ang storya kung ano kaya ang mangyayari sa susunod na chapter o pahina. Magbibigay ako ng halimbawa sa Wattpad na rin para mas maraming makarelate sa atin. Ito naman po ay ito ang Golden Scenery of Tomorrow, at ito rin po ay parehas lang po ng author ng gumawa nito. So, ang Golden Scenario po ay, paano ko po masasabi na ito ay halimbawa ng isang questioning para sa akin, kasi ang story na ito ay ongoing pa lamang. It means hindi pa siya tapos. So, may mas maraming, bilang isang mamabasa, may marami tayong kuryosidad ng ano kaya yung mangyayari, may maganda ba kayang ending, or may masakit ba. Yun yung isa sa mga nasa isip ko ngayon, kung bakit mas nahahayok akong basahin pa ito. At dyan po nagtatapos ang aking pag-uulat. May mga katanungan po ba? Okay, may tanong pa ba? Maraming salamat, Rogelia. Tama yung pagtanong mo sa ilan. Naasahan ko na natatandaan nyo yung dalawa, yung mga tinawag nyo dahil ako nagno-note at kinakailangan ko ang inyong mga grado. Next reporter, please. Thank you. Giselle. Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon, Ginang. Magandang hapon. Ngayon naman ay ibabahagi ko ang dalawa sa estratehiya pa rin ng aktibong pagbasa. Ito ay ang clarifying at ang evaluating. Ngayon naman ay magtatanong ako sa aking mga kaklase kung ano ba sa kanila ang clarifying. Uunahin natin ang clarifying. Maaari ko bang tawagin si Juvie? Okay ra motubag ang Wednesday group? Ano, Juby, may ano ka na ba? May oral ka na ba? Natawag ka ba nung Monday?
Okay, so Wala pa po. proceed. Thank you. Okay. Okay ra ginang na Wednesday group siya? Yes, Sige. Juvie, para sa iyo, ano ba ang clarifying sa estratehiya ng aktibong pagbasa? Ito ay nagbibigay linaw sa kung ano ang iyong binabasa. Yan lamang po. Maraming salamat sa iyong pagsagot, Juvie. Next, Giselle Palihog. Ito ang clarifying. Ito ay paglilinaw. Huminto paminsan-minsan upang suriin ang iyong pagkakaunawa at asahang ang iyong pagkakaunawa ay maaaring magbago o madidevelop habang pinagpapatuloy ang pagbabasa. Ano nga ba ang clarifying? Ito ay ang paglilinaw sa binabasa, kung nauunawaan ba at mayroon bang natutunan. Kung maaari ay basahin muli upang mas lalo pang maunawaan. So minsan tayo, kapag tayo ay nagbabasa, maiisip natin na ano nga ba ang meron sa ating binabasa. Kaya naman inuulit-ulit natin ang pagbabasa para naman ito ay maunawaan natin at maintindihan natin ng maayos. Pangalawa, evaluating. Tatawag muli ako ng aking mga kaklase upang magbigay sila ng opinion kung ano para sa kanila ang evaluating. Maaari ko bang tawagin si Dia? Ay, Dia? ako pala yun. Akala ko si Dia. Para sa akin, ang evaluating ay sinusuri mo muna yung ibinabasa mo kung yan ba ay para sa akin, ang evaluating ay sinusuri mo muna yung binabasa mo kung iyan ba ay naintindihan mo ng maayos na kumbaga sabi mo nga kanina na kung may clarifying kung clarifying, binabalikan-balikan mo. So sa evaluating naman, sinusuri mo muna yung binabasa mo para malaman mo kung naiintindihan mo ng maayos yung ibinabasa mo. Yun yung evaluating para sa akin. Sige, maraming salamat, Bea, sa iyong pagsagot. Ngayon naman, ang evaluating o pagsusuri, bumuo ng mga opinyon tungkol sa iyong binabasa o binasa. Gawin ito habang nagbabasa at matapos magbasa. So ngayon, ang evaluating, ang ibig sabihin nito ay ang pagsusuri sa punto ng autor at kung may mabubuo ka bang opinyon na maaari mong maipalagay sa iyong sarili. So evaluating, pagsusuri sa mga importanteng pangungusap na makukuhanan mo ng bagay na makakatulong sa iyong pag-unawa at bagay na makukunan mo ng leksyon. Yun ay ang evaluating. Maraming salamat po. Maraming salamat. Meron pa ba? Bea, sunod na. Bea. I'm sorry na ako. Kita na? Okay. Yes, Bea. Salamat. Ano ang nakikita niyo? Ang nasa slide. Bea Abelyar ang susunod. Hindi pa po ako ginang. Si Naisel pa po ginang. Naisel, apelido please. Dilatori po. Okay, thank you. Jenaisa Dilatori, ma'am. Ginang. Sagad na? Oo, magsisimula na tayo, Naisel. Okay. Ang pagbabasa ay mahalaga kung lubos mo sinusuri
at mauunawaan ang teksto o iyong binabasa. Kapag hindi, parang hindi ka lang o wala kang binabasa. Parang wala kang binabasang teksto lang. So, ang una ay pag-unawang literal. First idea. Ito ay ang pagkuha ng pangunahing literal at tuwirang kahulugan ng salita o pagkuha ng kahulugan ayon sa paggamit. So, halimbawa, kung ako ay nagtatanong, nadunggan na ba ako? Nadunggan na ako? Oo, narinig ka namin, Naisel. Tunggan ra. Sige. Kung ako, ano para sa iyo ang pag-unawang literal? Di ba ako ay nagtatanong? Dahil literal na rin sa akin na maging mausisa sa impormasyon. Kaya ang kadugtong sa pag-unawa ay pagtatanong. Bakit nga ba ako nagtatanong? Dahil sa pagbigay, ang pangunawang literal ay pagbigay ng katotohanan o pagkuha ng angkop na mga salita o mga bahagi sa teksto. O minsan, inuulit natin ang pagbabasa. Diba, muulit na pagbasa kung na-skip na part. Sa kadahilan ng may tanong na ano, kailan, saan, at sino. Ang hindi mo maintindihan. Dahil ang pang-unawang literal ay sumasala sa mga impormasyon o kalidad ng impormasyon. Ang estratehiyang proseso, parehas itong i-discuss nila Rogelia kay questioning or pagtatanong hanggat malinaw na ang sagot o nasagot na ang binubuong tanong or interpretasyon ng iyong mga tanong. Next, Bea. Next, Bea. Tapos na. Naisel? Pangunawang literal lang, Bea? Katong kuan, Bea? Katong gisend din mo usa. Ito na. Ito na yung sinend mo sa akin, Naisel. Kaya, Bea, yan na. Oh, kaya. So, ang isa sa maantas ng pagbasa ay ang pang-unawang integratibo. Ang hindi gaano nilalahad sa manunulat dahil nangangailangan ito ng matinding pag-unawa o pag-intindi. Ang pagdama sa katangian ng tauhan o ang pagkilatis gaya ng pagkakilala sa papel ng isang tauhan o sa libro, lalo na kung ang isang tauhan ay tumatak sa iyo sa pagbabasa. Kagaya ng pagtatanong rin kung sino-sino ang tauhan, ano ang kahalagahan ng bawat isang tauhan, o anong silbi o suliraning dulot ng isang tauhan sa kwento. Dahil sa pagbabasa, di ba, kung magbabasa tayo, unahin natin ang ano ang paksa o ano ang tauhan. Sino ang pinakatauhan? Ang kamalayan sa pagkakaroon ng kaakibat na pagtatanong o ang pagdududa sa pagkakilanlan ng isang tauhan sa isang kwento. Paano siya nilalarawan ng manunulat o nagbabasa mismo? Ito ay ang tanda ng tauhan. Kung ayaw mo sa ugali niya or gusto mo ito. Siya ba ay klaseng traidor sa umpisa pero hindi pala, o isang salbahe, o walang pakialam, malakas ang loob, o isang marupok? Dahil ang lahat ng mga tauhan ay may twist o nagbabago.
yung tipong minsan ay paghula ay nagaganap na rin sa opinion. Nararamdaman ng tao o nararamdaman ng mga mambabasa na hindi ito makatitiwalaan. Kagaya ng masama ang pakiramdam ko sa taong yan. Tipong di makatitiwalaan. Diba? Sunod dayang. Tapos na, Naisel. Next dayang. Ubos na? Naisel, parang may dalawa pang slide na natitira. Nagbigay sa kahulugan. Oh, tapos na. Hindi mo makita? Dili. How about? Okay. So, ang pagbibigay ng kahulugan sa tulong ng paghihiwatig. Ano nga ba ang paghihiwatig? Maaari ba ka magtanong? Kanang Dia? Si Dia? Dia. Si Bea. Dia. Florian Dia. Ano para sa'yo ang paghihiwatig? Paghihiwatig kana kung unsa ang bot pasabot sa wala pa nilang hibaw-an? Oo, tama. So, balik ka. So, ang paghihiwatig, ito ay ang paraan na pagkuha ng kahulugan na hindi pa kilala. Ang angkop nito ay pangdamdamin sa pagsasalita o kilos batay sa kwento o sinasabi na clue. Ito ay naganap o magaganap pa lamang. Kagaya na ito ay yung labis mong dapat tutukan kung ikaw ay nagbabasa. Dahil baka merong mangyari or merong mangyari sa dulo. Huwag mo masyadong, ang halimbawa dito ay huwag mo masyadong titigan, baka matunaw. Ang masipag ay nagtatagumpay, magmasid ka, baka nasilisihan ka na. At ang pagbubuod, familiar naman. Ang pagkuha ng pangunahing ideya o impormasyon sa nababasa. Sa pagbubuod ay ang pagkuha ng pangunahing ideya o impormasyon sa pagbabasa o ang pagsasalaysay mismo. Ito ay dapat sumusuporta o iyong pagsasalaysay base sa nababasa ay sumusuporta sa ideya ng isang teksto o paksa. Halimbawa, kung muasto ni Florian is unsay nahitabo sa update ay unsay na kuan kay ato ka basta sa usa ka kuan sa Wattpad. Excited kay siya. So mabuod niya ang mga importante. Ang pagbubuod ay paglinang din kung ano ang paglinang din sa damdamin kung ano ang dapat mong ibodo ang mga importansya. Mas masaya kung hindi mo ito alam pa, kagaya ng pagbubuod ng mga storya. O, ang next ay paghihinuha. Ang paghihinuha ay pag-intindi o paghiwatig. O sa kabilang banda, ito ay clue. Halimbawa, ay sasabihin natin, sa pagbabasa ay pinag-uugnay natin ang mga pahiwatig. Means mga clue. So, gaya ng sinabi ko kanina, paghihiwatig, kaisipan. At minsan din, ito ay ating nakaliligtaan. At marahil, sa pagkukolekta nito, ay makakabuo ka ng agam-agam sa susunod na mangyayari o katapusan mismo.
dapat ay iintindihin mo dapat o madama natin ang gustong ipahiwatig ng isang kwento o isang manunulat sa kwento na pagkokonekta o kolekta ng mga pahiwatig o mga clue. Kadaran sa mga storya o story, kaya na ay mga clue o mga twist na dapat mo paalam sa itong paghihiwatig. So, halimbawa, aalamin mo ang katapusan kahit hindi pa gaanong natatapos base sa pag-uugnay. Makakaalam ka ng makakaroon ka ng maraming katanungan at maiuugnay mo ito kung ito ay nasagot na. Ano ang mangyayari sa matauhan at bakit at ang posibilidad ng wakas ng isang istorya o kwento. Ganyan. Manamis. Okay. Ako na Maaari po. ka magtanong mula sa yung mga ano. Abeya, ikaw ba susunod? Opo, ma'am. Ako na po yung mag-uulat. Ito ang pinakahuli. Sige, continue na lang para konti na lang. Kwento So, mo, ma'am. ngayon- Kami grupo, ma'am. Kaban, parang ano pa kayo sa finals pa kayo, di ba? Hindi, ma'am. Kami grupo ni Bea, ma'am. Ilan na lang? Kayo dalawa. Maray. 5 na lang, miss. Ay, 5 pa. 3-1. Okay lang ba sa inyo ma-extend tayo? Okay lang sa akin. Baka may klase ang iba. Okay, Ramis. Okay, sige, please proceed. So ngayon, aking iulat ang pagbibigay konklusyon. Subalit, magtatanong muna ako kung ano para sa inyo o ano ang idea ng konklusyon. Maaari ko bang tawagin si Ginang Claire Garcia? Bine-bine yan. Ay, Bini-Bini. Paumanhin. Maaari ko bang tawagin si Bini-Bining Claire Garcia upang sagutin ang aking tanong kung ano para sa kanya ang konklusyon? Nandito ako, Bia. Maraming salamat. Para sa akin, ang konklusyon ay parang sa isang pananaliksik, meron kang konklusyon kagaya ng isang essay at ito ay tumutukoy sa kung mga key points na gusto mong ibahagi at gusto mong maunawaan pa nila sa huli ng binasa nila. Yun yung pagkakaintindi ko sa konklusyon. Maraming salamat, Bea. Magaling at nasagot mo ng tama ang aking tanong, Binibining Garcia. Ngayon, aking iulat. Ang pagbibigay konklusyon sa mga isinasabi ni Naisel de la Torre, kapag ating kinuha lahat yung mga kategorya, dito na natin mabubuo ang konklusyon. Ang konklusyon, alam ko na alam nyo na ang lahat kung ano ang konklusyon. Ito ay pangkalahatang saklaw o ito ang nagbibigay ng buong kaisipan sa binasa ng isang mambabasa. Naintindahan nyo ba? Okay, maraming salamat. Ngayon, aking ulat ang pagkakilala sa sanhi at bunga. Ngayon, tatawagin ko si Binibining. Maaari ko bang tawagin si Binibining Rica Lambuhon? Okay. Yung mga hindi pa natatawag, ha, Tinatawag please? ko na po yung hindi natatawag. Yes, Biang. Ano para sa iyo ang sanhi at bunga? Ang sanhi kay siya ang kuan Biang, ang sanhi kay hinungdan niya, ang bunga kay ang epekto. Magaling at nasagot mo ng tama iyon, Binibining Rica. Sa sagot pa lang ni Binibining Rica, malalaman natin kung ano ang kahulugan ng sanhi at bunga. So dito, nailagay ito sa integratibong pag-unawa dahil pag nakilala natin ng mas maayos o ng mas
ng mas malinaw ang sanhi at bunga ng isang paksa, diyan na natin malalaman kung ano talaga ang ipinapahiwatig ng isang author or isang manunulat sa kanyang pagbabasa. Ngayon magtatanong ako, naintindihan niyo ba kung ano ang pagkakilala sa sanhi at bunga? Opo. Tawag ka para... Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Kasi hindi kayo sumagot. So, pag hindi sumagot, ibig sabihin, naintindihan nyo. Tama ba? Tama po. Okay, maraming salamat dyan. Ngayon, iulat ko ang pagkilala ng pagbubuklod o pagkakaiba. Dito, ito yung pinakahuling kategorya ng integratibong pag-unawa dahil dito natin masusukat kung ano ang magkapareho o pagkakaiba ng isang tauhan. Halimbawa na lamang bigyan natin ng halimbawa ating ilagay yung libro na yung libro na Noli Me Tangere. Tama ba yun? Or ano yung ang libro tinatawag na meron si Crisostomo Ibarra, tapos marami siyang mga karakter. Maaari nyo bang sagutin kung anong aklat iyon? Elfeli Bustorismo. Okay, maraming salamat. Sinong sumagot? Sino sumagot muna una na lalaki? Si Franz yun, no? Jairus Franz day. Okay. Maraming salamat dyan, Jairus. Franz. So ngayon, ating bigyang pansin yung El Filibusterismo. Alam natin na sa El Filibusterismo, maraming karakter ang isang tao. Meron si Crisostomo Ibarra sa isang paksa, ibang tauhan siya. So, diyan pa lang natin malalaman, diyan pa lang malilito na tayo kung sino kaya ito, ano kaya siya. So sa integratibong pag-unawa, kinakailangan nating bigyan o kinakailangan nating maglagay ng similarities o differences sa isang tauhan ng paksa upang ating malinaw o upang maintindihan natin kung ano talaga ang kanyang role sa isang sitwasyon. Ngayon, tatanungin ko si Binibining Naisel de la Torre. Naintindihan mo ba kung ano ang pagkilala ng pagbubuklod o pagkakaiba? Naisel? Oo, Bea. Okay. Ngayon, magtatanong ako, ano ang naintindihan mo sa aking inuulat? Base sa pagbubuklod o pagkakaiba? Magbigay ka lang ng isang pangungusap o kaya isang salita na maisasabi mo kung ano ang pagkilala ng pagbubuklod o pagkakaiba. Naisel, meron ka pa ba dyan? Pwede mo siyang i-type na lang, Naisel, dun sa GC para mabasa ko and para hindi masayang ang oras. Oo. Maraming salamat. Maraming salamat doon, Naisel. Titingnan ko na lang yung isinagot mo kung ito ay tama o kaya ito ay nasa katamtaman lang. So ngayon, sa pangatlong kategorya o sa pangatlong pag-unawa na tayo, naiulat ni Jairus Cavan. Jairus? Okay. So kung nakikinig kayo sa diskusyon ni Janalyn tungkol sa komprehensibo, ito ay paunawang kakayahan sa pag-unawa. So dito mapapalagay natin ang mapanuring pagbasa. So ano pa ang mapanuring pagbasa? Ang
ang mapanuring pagbasa ay ang pagsisiyasat ng isang tekstong babasahin. Sa antas na ito ay kailangan mo na mapanuring pagbasa upang sa ganon ay madali mo itong i-define kung may katotohanan ito o wala. So sa mapanuring pagbasa, imong tan-awon or imong itanawon jud ang imong gibasa if sakto ba siya or hindi ito pawang haka-haka na isinulat ng isang author. So mayroong mga ilan sa mga konsiderasyon o kategoryang sa kasanaya sa mga kategorya kung paano natin masasabi kung ito ba ay may katotohanan o hindi ito pawang haka-haka na isinulat ng isang author. Una, napapahalaga ang kaungkupan, katiyakan at pagkamatotohanan ng impormasyong nakalahad sa teksto. So masasabi natin kapag ito ay at itong tekstong ito ay pawang katotohanan na isinulat ng author, so meron formal na ang kanyang ginamit na lengguwahe ay formal. Halimbawa sa internet, so maraming mga babasahin doon kung mag-search ka lang, mo-search ka usa ka kuan, so usa ka for example research, mo-search ka word na research, so daghan king mo gawas. So imo siyang basahon, di nimo siya kung anon una, imo siyang basahon if sakto ba ang pag-define kay mahahambing mo imo man siyang ma-differentiate sa ubang author if konektado pa gihapon sila. Okay, naiintindihan ba? Pangalawa, nababahagi ang sariling panindigan ayon sa kangkupan, pagkamakatotohanan o pagiging kasiyasiya ng akda. So ang akda, kung ang author if firm ba siya or kanang mayroon siyang panindigan sa kanyang isinusulat na ito ay pawang katotohanan, hindi ito hindi ito isa lamang hindi ang solid source, so ito ay isang solid siya nga usay tawag ni kanang solid gani ang iyang sentence, dili siya di niya binuhat kanang for example siya field na niya. So we can say nga kaya man ang field, so sakto at tinud-anay ang iyang gisuwat sa usa ka teksto. Kadalasan natin ito makikita sa putol guys. Hello. Okay naman. Naririnig na maayos. Okay na, J-Ros. Okay. Pangatlo, nahambing ang kaisipang ipapahayag sa teksto sa tulong sa pamantayang sarili, pamantayang galing sa guro o sa ibang tao at sa ibang babasahin. So katulang sinabi ko kanina, so nag-search ka, pag-search nimo, so daghan matong mugawa, so mubasa kag usa nga teksto, mubasa sa kaglaing nga teksto, kung naa siya connection, so meaning ang imong ang katong meaning ato niya sa imong gi-search kay sakto to or katong author wala to siya nagbuhat-buhat. Dahil sa internet man go daghan na kaayong nagdipala na mga magsuwat-suwat, lalo na yung Wikipedia, hindi yun masasabi itong solid information kasi pwede naman yun mai-edit. So nakakaintindihan ba at nagkakaintindihan ba tayo? Hi. Okay, katanungan. Mahalaga ba ang mapanuring pagbasa? Para sa lahat, yung hindi pa natatawag, pwede kayong sumagot pero mayroon kayong oral participation ngayong si Desoyo, si Lofranco pakitawag, hindi ko pa naririnig ang mga boses. Okay, si Bungol. Okay, Desoyo. Soyo. Ay. Hello, Desoyo. Okay, katanungan. Mahalaga ba ang mapanuring pagbasa? Para sa akin, mahalaga ang mapanuring pagbasa. Dahil kapag, kagaya nung sinabi mo, sa research, kailangan talaga na mapanuring pagbasa dahil kagaya ng iba sa Wikipedia ay ibang ibang sulat dito ay nai-edit o kaya hindi sakto yung pagkasulat or iba yung pagkasulat, kaya dapat mapanuri talaga ang isang tao sa pagbabasa. Okay, salamat. So, Angeline Butalid,
Binibining Butalig. Jeros? Okay? Hello? Mahalaga ba ang Hello? mapanawing pagbasa sa iyong palagay? Mahalaga ba ito? Jeros? Ay, Hello? Angeline? Madungog ra? Parang mahina ang signal sa kanila. Ipa-type na lang mamaya. At let us continue sa susunod, please. Okay, next slide. Magandang hapon. Ako ay bumabalik na naman. Ako po pala si Bea Albilar. Ngayon, ang pang-apat ay aking itatalakay, ang pag-unawang integratibo. Upang mas malinaw nyo itong maintindihan, itong paksa nito or itong pangkaapat na pag-unawang integratibo ay binabase yung pagsasanib ng iyong nabasa at ang iyong mga na experience o iyong naranasan sa iyong buhay. Kagaya na lamang ng nagbabasa tayo ng napakabuluhang sanaysay na may katagang kailangan nating magtanim ng mga puno upang iwasan ang mga global climate or upang iwasan ang mga climate change kagaya ng mga baha, ng mga landslide, ganon. Yun yung ibinasa mo, inilalagay mo yung sarili mo sa ibinasa mo upang mas maunawaan mo ng mas maayos. Yun yung ang kahulugan ng pag-unawang integratibo. So inilagay mo yung sarili mo sa ibinasa mo upang mas malinaw mong maiintindihan yung paksa o yung sanaysay na ibinasa mo. Ngayon, magtatanong ako, sino pa ang hindi natawag? Marami ring nakapasok na, halos para isang section na to. Pakitawag na ng mga hindi pa na kaka-oral. But kung ilan na lang natitira? Ilan na lang natitirang slide, please? Isa na lang po, Ginang. Okay, so sino natitirang hindi pa nagre-report? Si Jairus na po yung panghuli. Si Kaban ulit, pabalik. Di po, sino yung hindi na... Bea, apat pang hindi nakaulat. Oo, alam ko. Pero apat pa. Opo, sige, proceed na lang muna tayo. Mamaya na lang natin. Sige, proceed na tayo kay Jairus para makakontinue yung apat, please. Okay, ang panghuling antas ng pag-unawa ay pagpapahalaga, paggawa ng imahinasyon o solusyon sa lungat sa nabasa. So ito ay kadilimitan natin magagamit sa yung mga halimbawa sa Wattpad. So example ana sa Wattpad arita sa story sa he is into her. So what if meron tayong mga what if natin na hindi natin gusto na may pangyayari sa iyong binabasa mo. So binibigyan mo iyon ng solusyon sa iyong isipan. So balik ka sa he is into her. So kung hindi kaya naghiwalay si Max Payne at si Randall, masasabi ka nating magkita ba pabaghihapon sila ni Deb dito sa school? So yan ang halimbawa sa pagpapahalaga. Ito ay binibigyan mo ng isang solusyon sa iyong isipan ang mga bagay na hindi mo gusto sa pangyayari sa iyong binabasa. Okay, salamat. Okay, salamat, Jairus. Proceed na tayo dun sa susunod na apat, please. Thank you. Na may nakita, guys? May nakita po ba kayo? Meron. Hello kay Marge. Yes, Marge.
Kana, gwapo jud. Nakita na jud namang pinakagwapo. Imo nang uyab. Oh. Uyab na lang, sis. Hindi pa katag ang picture ni Jairus eh. So magandang hapon sa lahat. Ako po pala si Marjorie D. Bohol. Ang iulat ko ay tungkol sa mga uri ng pagbasa ayon sa pamamaraan. Alam natin na ang pagbabasa ay napakahalaga, lalo-lalo't na sa pananaliksik. Dahil ito'y nakadagdag ng kalaman, napapayaman nito ang kalaman at napapalawak ang mga talasalitaan natin. Nahuhubog din nito ang mga kaisipan at paninindigan. At nakakuha din tayo ng mga mahalagang impormasyon. So isa sa mga paraan ay ang mabisang pagbasa o sa Ingles ay skimming. Ang mabisang pagbasa ay isinisagawa ng mabilisan upang malaman ang pangkalahatang nilalaman ng isang aklat, pahayagan, journal at iba pang babasahin. Halimbawa na lang pag ikaw ay nasa mall, kapag ikaw ay nagmamall at naghahanap ng mga aklat o magasin. Yan ay isang halimbawa ng isang mabilisang pagbabasa. At kung nakatala ba ang hinahanap na maaring magamit sa reference sa pananaliksik. Ang ikalawa ay ang pahapyaw na pagbasa o scanning. Ito ay tiyak na impormasyon ang focus sa pagbabasang ito. Mahalagang makita ang tiyak na impormasyon at hindi ang kaisipang nais ihatid ng may akda. Halimbawa ay yung directory ng telepono, resulta sa mga pasulit at trabahong nakapaskil, mga gusalin paupahan, mga sasakyang binibenta. So, ang kaibahan ng dalawa ay sa mabilis na pagbasa, ito ay ginagawa sa pahapyaw na pagbabasa, samantalang pahapyaw na pagbabasa at sa pamamagitan ng pamagat ka nakapokus. Habang sa pahapyaw na pagbasa, ito ay ang ginagawa nito ay palaktaw-laktaw na pagbubuklad sa material at ang naipopokus mo ay ang pamagat at mga subtitulo. So, wait. Hello? Narame. Yun lang at may katanungan ako para kay Binibining Pearl. Binibining Pearl, nandyan ka ba? Nandito ako, Marge. Okay. Ang kasagutan ay ulitin ko lang sa dalawang beses. So, pakinggan ng mabuti. Para sa iyo, saan ka mas komportable at para sa iyo, saan ka natututo ng mabuti at naiintindihan mo ang iyong binabasa? Sa skimming na pamaraan or sa scanning? Or sa mabilis ng pagbabasa or sa pahapyaw na pagbabasa at bakit? Ulitin ko pa ba? No need na, Marge. Nakuha na ako. Okay, Pearl. So, para sa akin, mas komportable at mas mabilis akong natututo or mabilis kong naiintindihan ang aking binabasa sa mabilisang pagbabasa or skimming. So, bakit? Dahil 'di ba pag mabilisang pagbabasa ang ating ginagawa, naghahanap tayo ng mahahalagang impormasyon na makakatulong sa atin na maiintindihan ang pangkalahatang nilalaman. So, maora, Marge. Salamat, Binibining Pearl. So, may tanong din ako kay Binibining Jonah. Jonah Marie, nandyan ka ba? Anong apelido? Belmonte. Okay, good. Sige. Miss Binibining Jonah Marie Belmonte, nandyan ka ba? Nandito po. Ang aking katanungan ay ito. Para sa iyo, saan ka mas komportable? Sa mabilisang pagbabasa o sa pahapyaw na pagbabasa at saan ka mas nakakaintindi sa iyong pagbabasa? Ulitin ko, para sa iyo, saan ka mas komportable at mas naiintindihan mo yung iyong binabasa sa mabilisang pamamaraan na pagbabasa or sa pahapyaw na pagbabasa?
Maraming salamat sa iyong katanungan. Para sa akin, mas nakakaintindi ako kung doon ako nakafocus sa scanning or yung pahapyaw na pagbabasa. Kasi medyo tamad akong magbasa ng buong talata or buong pangungusap. Kaya yung mga mahalagang detalye or mahalagang salita, yun na lang yung inaalala ko kung sakali mang may pag-aaralan ako. Yun lang. Salamat sa iyo, Binibining Belmonte. Yun lang po ang aking ulat at may mga iba't iba pang uri ng pamamaraan at ito po ay ipapatuloy na ni Binibining Vanessa. Vanessa, Okay, salamat, Vanessa. Vanessa, ano apelido? Okay. Ako po si Marjorie Di Bohol at si Vanessa po ang susunod. Makita ra? Opo, Binibining Vanessa. Klaro ra. Okay, so sa pagtutuloy, ang ikatlong uri ng pagbasa ayon sa pamamaraan ay ang casual. So, ang casual, natural at magaan lamang ang pagbabasa ang ginagawa sa casual. So, layunin nito ay magpalipas ng oras o pananalian lamang habang walang ginagawa o kaya maghihintay. Kaya ang mambabasa ay hindi nangangailangan na masusing pag-unawa sa kaisipan ng autor. So, kagaya ng pakikipag-usap niyo sa inyong kaibigan o sa inyong bahay, yan ay ang halimbawa ng isang casual na uri ng pagbasa. Kasi hindi ito hindi ito dumaan ng mahabang oras o kaya ay masusing pagbabasa kasi ito lamang ay casual at natural. So, ang ikaapat na uri ng pagbasa ayon sa pamamaraan ay komprehensibo. Ang komprehensibo ay nangangailangan ng maingat at masisinang pagbasa at hindi nagmamadali kaya maaaring gumugol ito ng mahabang oras. Layunin nito na maunawa ang ganap ang binabasa kaya lahat ng paraan ng pagkakaunawa ay gagawin. Bawat detalye ng mga kaisipan at ideya ng author ay nadaanan, nasuri at nahimay. So halimbawa nito ay yung home reading kagaya ng ating mga kanang presa nato mga manghod. Sanay manghod din na like inyong mama o ganyang manghod is nag-home reading sila which is nag one-on-one sila. So diha masusing pagbabasa at kanang maunawaan nila dito yung kung ano yung sinasabi ng kanilang magulang na nagtuturo sa kanila. Kagaya din ng guro kapag nag one-on-one sila ng isa niyang estudyante, diyan sasabi natin na ito ay isang komprehensibo dahil maunawaan ng isang estudyante ang sinasabi talaga ng kanyang guro o kaya ay masabtan din niya kung unsa ang gisulti sa iyang teacher kay which is mahabang ang oras ang gugulin nito kasi ito ay komprehensibo at kailangan maunawaan ng isang tao ang sinasabi ng kanyang guro. Kaya yun lang. May tanong ako. Si Binibining Rohelia, Miss Vanessa, hindi pa po natatawag. Okay, mabuti, please. Ma'am Sherelia. Ma'am siya, ito ang tanong ko. Ano ang kaibahan ng casual at komprehensibo? Para sa akin, ang kaibahan ng casual ay salitang casual kung saan ang casual ay parang nagsasalita ka lamang ng hindi formal ang iyong tono. Ganon para sa akin ang casual. Habang ang komprehensibo laman ay pinag-iisipan mo ang iyong sinasabi at ang iyong sinasabi ay may katotohanan talaga dahil iyon ay iyong pinag-iisipan. Iyon lang ang ma'am. Maraming salamat. Tama ang iyong mga sinagot. At dito lang po nagtatapos ang aking
report. May susunod pa po? Oo, sige. Salamat. Nakitaan na ninyo? Yes, Day. Good evening, Dia. So, ang ikalimang pamamaraan ng uri ng pagbasa. Pamumunag pagbasa o critical reading. Ito ang matagal na uri ng pagbasa kung saan kritikal na pag-iisip ang naliliman dito. Nasusukat ang kakayahan sa paglikha ng bagong kaisipan, pagtuklas ng mga solusyon sa problema, nakapagbigay ng reaksyon sa lahat ng nai-apply ito sa realidad. Nagagamit sa tunay na buhay ng may kawasuhan at naiakma sa kapaligiranang sosyal at cultural. Diba, pag tayo ay nagbabasa, ina-analyze talaga natin ang nilalaman ng buong akda upang tayo ay nakapagbibigay ng reaksyon at solusyon sa ating binabasa kay o mabasa ka ha? Ano, diba? Magbasa ta kay ato man yun ng analyze o maayo ang ating binabasa. Next, muling pagbasa. May pagbasang hindi na uunawaan agad ng isang beses na pagbasa. Kaya't nangangailangan ito ng paulit-ulit hanggang mauunawa ang lubos. Ang ganitong pagbasa ay nagbibigay lamang sa mga babasahin o material na hindi madaling maunawaan dahil din sa mga salasalitang ginamit. Matayutay o kaya ang pagkabuo ng mga pahayag ay hindi lang para ng kahulugan. Di ba naranasan naman natin na magbasa ulit kay maka-encounter sa mga law nga words nga wata kasabot bitaw niya mo nang makanat na ako kasabot dali ko na basa dito na makasabot na ko na mo to di ba nawa usahay nga kanang bisag wala pa kasabot ana nga words pero balik dali ko na to basa makasabot rata kay tungod sa nilalaman sa ating binabasa at yun lang po. Okay, Claudia, may tanong ka ba sa kanila? Wala na po, Miss. Okay, sino pinakahuli? Si Ginoong Franz po, Ginang. Okay, sige, si Franz. Thank you. Ako, Miss. Makita ra, Miss. Wapa ko'y makitaan. Wait. Wait sama. Okay. Kani. May nakikita na po ba kayo? Oh, nakikita, Lods. Nakikita. Nana? Nana? So, sa panghuling uri ng pagbasa ayon sa pamamaraan ay ang anotasyon. Ano nga ba ang anotasyon? Ang anotasyon ay ang pagbasang may kasamang pagtala ng mga mahalagang salita, mahalagang pangungusap, pahayag, talata o kaisipan, kasama na rin ang pahina upang hindi malimutan kung saan banda ito nakikita o nabasa. So, ang anotasyon ay talagang napakahalaga sa pagbabasa dahil kapag may binabasa tayo, madali natin itong makakalimutan lalo na madalas lang tayong magbabasa. Bibigyan ko kayo ng mga halimbawa ng anotasyon para lalo nyong maintindihan. Una nito ay ang pagsalungguhit o paglalagay ng underline. Ang pagsasalungguhit ay ginawa sa mga salita o pariralang di maintindihan at maunawaan. So, yunani ka-importante ang pagsasalungguhit dahil sinasalungguhitan nyo yung mga importanteng mga salita, yung mga talata upang maintindihan at para naman mahanapan nyo ng mga research kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga salitang iyon at para rin hindi ito malimutan. Pangalawa ay yung pagtatanong o ito. Ang pagtatanong lalo na ay talagang napahalaga dahil ang pagbuo ng mga tanong ay nagsasagawa ng mga katanungan na pinakamagandang bahagi ng mga anotasyon. Lalo na ako kapag di ako nagbabasa ng Wattpad, so binabasa ko yung
manga or kanang Japanese comics. Pagkatapos kung binasa yung page na yun, naglalagay kami ng comment, tinatanong namin kung paano nangyari yun, example yung namatay yung karakter, so tinatanong namin yung author o yung gumawa ng manga para malaman namin kung ano talaga ang dahilan. Pangatlo ay yung pagbabalangkas. Ang pagbabalangkas ng pangunahing paksa ng teksto at ang pag-focus ng talakay ay nakatulong ng malaki sa pag-unawa ng mga impormasyon. So, ang pagbabalangkas din ay isang halimbawa ng anotasyon dahil dito na kumukuha kayo ng talata o teksto na gugugulan nyo ng oras upang maintindihan. So, summary, ang mga uri ng pagbasa ayon sa pamaraan. Una, yung mabilisang pagbasa o yung skimming. Pangalawa, pahapyaw na pagbasa or scanning. Casual, yung normal lang na pagbabasa. At komprehensibo, yung talagang binabasa ng maayos. At panglima ay pamumunang pagbasa yung critics na pagbabasa. Pang-anim, muling pagbasa at panghuli ay ang anotasyon. Maraming salamat. Yun lang po. Maraming salamat, Franz. At saka ako yung nagpapasalamat dahil in-extend nyo ng 26 minutes. And sa susunod, hindi na tayo mag-meet hanggang sunod na linggo. Ang ating semifinals, i-upload ko na lamang. At magkakaroon tayo ng maiksing pagsusulit. So mula sa mga report, yung lahat na nag-report, mag-ambag-ambag kayo ng mga tanong. Kung halimbawa, 2 tanong, 1 tanong, 2 tanong para makabuo ng 50 na mga tanong. Okay? And congratulations dahil halatang pinaghandaan ninyo kasi bakit? Talagang halos lahat ay nagsalita ng wikang Filipino. And ang mga ginawa ninyo na presentation ay magaganda. So kudos to all of you. Highest score na nakakuha for this presentation is 95. For oral, it's 90/90. Lowest is 88. And lowest din sa report is 93. Okay, so thank you so much. Hindi ko na masyadong i-extend dahil yung iba nagbabayad lang ng data. Have a good day and happy weekend. Goodbye. Salamat. Bye, Miss. Salamat po, Ginang. Salamat po, Ginang. Salamat din. Maraming salamat, Ginang.